Hi guys, this is Henry Bird or Henry Chua, and nandito ako para i-share sa inyo itong story ng GTR ko. Tama yung mga chismoso, no? Merong bangga yung GTR ni Henry Bird. So, nakuha ko siya last 2019 August and 600 pa lang yung tinatakbo niya. Then, na-offer sa akin to ng friend natin. Hawak na siya ng insurance company. So, tinignan namin. Kasama ko si Mr. Autogenics, Richmond Sunga. And siya na rin nag-approve kasi pinakita ko nga na if possible ba namin maging project car and mabuo siya ulit. Yung pinaka-challenging nga lang na project namin, no? Halos lahat ng mga simpleng car enthusiasts nagsisimula sa maliit. Then, ang pinaka-ultimate goal or yung pinaka-dream car natin is ito talagang mga GTR R35, which is, for me, ito yung talagang ultimate car. I think, siguro kami pa lang ata yung parang project ng ganung bangga na GTR. So, medyo ligaw kami sa knowledge, ligaw kami sa mga contacts kung sinong lalapitan. And of course, syempre yung mga parts, ganun kahirap mag-source. Madali sana siya if direct mo siyang kukunin sa kasa. Kaso, pag lahat binili mong brand new, para na rin yung costing ng kotse mismo, para ka na rin bumili ng second hand na GTR na walang bangga. So, yun yung challenge, no? Makapag-source out ng parts, like yung brand new parts, makapag-source tayo ng mura. Yung mga used parts naman, makapag-source out tayo ng sariwa. So, yun na, nag-start na kami mag-source. Sa sobrang hirap, buti may mga tumulong sa atin, friends from Japan, may friend natin from America, even yung sister-in-law ko from Canada, nilapitan din natin. So, sila yung mga tumulong sa atin na medyo nagpadali na para makuha natin yung mga kailangan nating parts. And nung una, ang talagang namin, ang original plan is i-repair kasi like sa mga Honda, di ba? Pag bangga, inihila, nire-repair, nilalatero. Luckily, sa GTR, hindi pala ganon. So, yung part na nabangga sa GTR, yung driver side, napunit yung shock tower. Meron pala nabibili exactly the same part na hindi mo kailangan siya i-repair. May nabibili siya brand new part sa kasa, which is amounting to 450,000. Tinulungan tayo ni paring Melvin from America na makuha yung part na yon. So, from 450,000, nakakuha tayo ng used parts na exactly the same kung ano yung kailangan natin. And 50,000 lang siya. So, ang laki na tipid natin from there. Ang next problem is yung from 50,000, yung shipping naman from America to Philippines, 150K naman. So, sabi ko 200,000, no? Medyo mahal din. Buti na lang, may isa ulit tayong friend from America din, si paring Romel naman. Nagtatrabaho pala siya sa FedEx. From 150K na shipping, sabi niya sa akin, pare, padala mo nga sa akin yung part dito, try natin gawa ng paraan. So yung paraan pala na yon, sinubukan niyang i-package, ilagay sa balikbayan box. And yun, luckily ulit, nagkasya, and napadala namin through balikbayan box. May mga kasama pang additional na mga parts. So na from 150K shipping, naging $150. So, ang laki sobra nung tipid. Original plan ko, sabi ko nga, tipid lang. Instead na mag-OEM, sige, front na lang na top secret. Front bumper, top secret hood, and yung fender. So, yun yung unang mga binili ko. Pero nung binili na namin, parang unti-unting nanganak eh. Alam niyan, pag nagpa-project kayo, never stops. Walang last. Nung halos nakumpleto ko na yung kit, sabi ko, parang medyo babibiti na naman humingi na ng mags, humingi ng gulong. So sabi ko medyo parang halos kompleto na yung exterior na setup Ano pang kulang? Tahimik. Siyempre pagka gusto natin maingay, pops and bangs daw di ba? Uso eh. Napilitan ulit tayong bumili ng Tomei na full exhaust. So yun na nga, tapos sinabay ko na rin since nasunog yung seats natin, mismo seats,
Nagpalit din tayo ng Nismo na steering wheel. And syempre, yun na nga, naka-Nismo steering wheel and seats ka na, humingi rin ng gauge. So, nagpalit na rin tayo ng Nismo gauge. Gusto ko rin naman na setup is yung simple lang. Ayoko nung medyo wild, kaya we opt to buy yung fiberglass and hindi kami nag-carbon fiber. Para, sabi ko, para mukhang stock looking lang na malinis, body color lahat. Even the wing, instead na mag-top secret GT wing tayo, nag-top secret ako na yung medyo mukhang stock lang na top secret. Inabot tayo ng pandemic, so alam niyo naman, 3 years tayo na quarantine. So lalo tumagal tuloy yung project, no? Alam mo yung parang yung feeling na nakuha mo na yung pangarap mong kotse, pero hindi mo magamit. So talagang sobrang bitin na yung pakiramdam, no? Then eventually, medyo lumuwag. Ayan, nagdatingan na yung mga parts na in-order natin from Japan, from America. Sa uumpisahan na dapat. So along the way, nagkaroon din ng problema dun sa shop ni Autogenics. Yung bodega niya, nasunog, and some parts of the GTR, nadamay din. So lalong humirap na naman. Tapos dahil dun sa aberya na yon, nadagdagan na naman yung kailangan namin parts. Like, nasunog yung manubela, nasunog yung upuan, kaya nagpalit na rin ako ng upuan. So, yun, lalong medyo tumagal ulit yung project. Share ko lang din sa inyo yung brief background ko. Kaya naman medyo malakas yung loob ko na kunin na kahit, let's say, sabihin na natin wreck yung GTR, nasanay tayo magbuo ng mga lumang kotse, no? Like mga JDM cars. Ang una kong naging project car is yung EG hatchback. So, medyo Honda boys talaga tayo. From nothing to something, di ba? So, yun. Dagdag ko din pala, no? Alam mo yun, yung GTR natin, from nothing. Tas last year, 2024, nakatungtong pa siya ng Manila Auto Salon, di ba? Parang sobrang blessing, no? Sobrang blessed ako na ang tagal mong inintay. Parang sobrang worth yung 5 years na inintay ko. 5-year build talaga to, pero sobrang sulit. Actually, hanggang ngayon, medyo hindi pa rin siya 100%. Pero malayo na. Pero malapit na. Bitin na ako. Konti na lang. Kasi meron pa mga dapat ayusin. May mga nakailaw pa konti. Then, after that, yun na. I-tune na. Para malabas na yung full potential ng auto. And para naman dun sa mga kagaya kong simpleng car enthusiast, actually talagang simple lang talaga tayo. Hindi naman tayo pinanganak na talagang pinagpala, no? Lahat to pinaghirapan natin. May advice ko lang doon sa mga nagsisimula mag-project, yung mga may pangarap, tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Hindi naman natin masabi kung hanggang saan ang kakayanan natin. Magsikap lang tayo. Then yung mga regarding naman sa pagbuo ng kotse, ito naman yung ma-advise ko is wala naman talagang standard look ng pagbuo ng kotse. May kanya-kanya yan talagang taste, may kanya-kanya tayong reason kung bakit ganito yung gusto mong napili mong build. Pwedeng JDM build, pwedeng USDM build, or anong pa yan, anong bansa yan, or kahit nga blade ng mga pyesa, Lazada Racing. Mahalaga yung masaya ka, ginagawa mo yung passion mo. At the end of the day, kaya natin ginagawa to is para naman mag-enjoy tayo, mabawasan yung stress, di ba? So, okay yung meron tayong tinitingala, may mga idol tayo. Pero kung hindi naman natin kayang sumabay doon sa idol natin, okay lang yun, unti-unti yan, step by step. Eventually, makukuha mo rin yung gusto mong setup na pinapangarap mo. Parang ako, na hindi ko naman naakalain na dati pinapangarap ko lang na magka-GTR, no? Na hindi ko naman talaga maisip na kung paano ako magkaka-GTR, dumating yung opportunity. Kaya ka-night-night, tuloy-tuloy lang. Alam mo, di ko lang malaman kung bakit may mga tao kailangan mag-away, bakit di na lang magkapit kamay. At magpagkumbaba, sa iba'y huwag mandura, piliting huwag mangutsa, wala ka namang mapapala. Mga sinasabi mo, pero kung magkakasabay ay talagang magulo. Bakit di mo pakinggan, ang iba ay pagbigyan, kung lahat ay naririnig ito'y maiintindihan. Sama-sama sumigaw, isang boses tayong gumalaw sa init ay hindi maginaw. Kahit na ano mangyari sa atin ay wala nang bibitaw sa akin ay makinig kahit patagili. Huwag kang mahinga na sa ibig kumili, bago pa wakasan ang awit na aming inihatid. Kahit sa sinuli kaya magtumawid ang katilyo, sumabog ang unang putok. Alam niyo naman marahil kung bakit nagkaganito ang bayan natin. Ilang daang taon na inalipin, mata sa mata, ipin sa ipin.